Problema ni Sara kasi, dapat iwasan niya, wag silang katiwala kasi baka mangyari yung kay Marcoleta. Ano yung nangyari kay Marcoleta? Nagkamali sa akala. Bakit nagkamali sa akala si Marcoleta? Ganito mga kabunyog. Si Marcoleta, alam niyang may sinampa ng kaso sa RTC, ay sa Sandigan Bayan. Alam niya yun. Kaya lang, masyadong minamaliit ni Marcoleta ang ombudsman. Sabi niya, "Sus, pilit naman yung isinampa sa aming kaso na plunder." Ano namang klase? Paano naman yung naging plunder? Oh, kaya sabi nila Marcoleta, kini-question na nila sa Korte ay sa Sandigan Bayan yung pag-file ng plunder at may motion daw sila na i-defer muna ang pag-issue ng warrant. Kasi nga, kini-question muna nila yung pagkaso. Kumbaga, napakapilit naman daw nung plunder. Bakit naman plunder ang kinaso sa kanila? So, tiwalang-tiwala sila Marcoleta, kasi nga si Marcoleta bilib na bilib sa sarili. Sabi ni Marcoleta, umaasa sila na pagbibigyan ng Sandigan Bayan yung motion nila. Ano yung motion nila? Huwag munang mag-issue ang Sandigan Bayan ng arrest warrant. Oh. Pero alam nilang na isampa na sa Sandigan Bayan yung kaso. Kaya lang, bilib na bilib sila sa argumento nila na pilit naman daw yung plunder. Kumbaga, hindi naman plunder yung ginawa o yung nangyari. Kaya alam nila, umaasa sila, i-grant yung motion nila. Ano yung motion nila? I-defer ang pag-issue ng arrest warrant. Kaya ang ginawa ni Marcoleta, Lunes, nakabarong Tagalog pa siya. Nakabarong. Kasi pagkagaling sa Sandigan, pupunta na siya ng Senado. O yun ang plano niya. Di ba nakapurma si Marcoleta noon? Bakit siya nakapurma? Bakit nakapurma si Marcoleta? Kasi nga, ang iniisip niya o nila, i-grant yung motion. Ano yung motion? I-defer ang issuance ng warrant. Pagdating niya doon, anong sabi ng Sandigan Bayan? Motion denied. Denied yung motion. Nandun na si Marcoleta. Tapos in-announce na ng Sandigan Bayan na mayroon ng arrest warrant na ilabas na. Hindi na nakaalis si Marcoleta. Pinusasa na, dinala na sa CID, sa PNP, sa Camp Crame. Di ba? Ano ang pagkakamali ni Marcoleta doon? Ang pagkakamali ni Marcoleta doon, akala nila, bilib na bilib siya na matibay ang argumento nila na pilit ang kinaso sa kanila na plunder sa kanya. Dahil diyan, yung motion niya na mag-defer muna, wag munang mag-issue ng arrest warrant, naniniwala silang i-grant ng Sandigan Bayan. Kaya pumunta siya doon nung Lunes, nakabarong, para kunin yung desisyon na wala munang warrant of arrest. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, si Sara Duterte, ganyan na naman ngayon. Naniniwala ang abogado niya na matibay ang argumento nila na walang jurisdiction ng RTC. Dahil walang jurisdiction ng RTC, hindi dapat muna maglabas ng arrest warrant ang RTC. Ang problema ngayon, paano kung mali ang kanilang akala? Katulad ng nangyari kay Marcoleta. Paano kung ang desisyon ng RTC, motion denied? Let the issue on jurisdiction be resolved after the arrest of the accused. Let a warrant of arrest be issued against the accused. Paano kung ganon? Ibig sabihin, okay, ang argumento nyo walang jurisdiction. Sige, i-resolve natin yan. Pero arestuhin na muna natin. Di wala. Maghanda sila ngayon ng pag-aresto kay Sara. Yan ang problema ngayon ng defense. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring magawa ng kampo ni Sara ay yung matulad sila kay Marcoleta na bilib na bilib sila sa kanilang argumento. At sa tingin nila, i-grant ng korte yun. Paano kung hindi i-grant? Paano kung hindi i-grant? Ang ibig sabihin, ang desisyon ng korte, motion denied. Tapos,
mag-issue ng arrest warrant. Yung question sa jurisdiction, i-resolve natin after ng issuance ng arrest warrant. Di ba? Ano yun? O anong gagawin nila? Di aarestuhin na si Sara. Kaya sa totoo lang, taranta na ngayon ang kampo ni Sara dyan. Kailangan nila dyan, okay, nag-file kayo ng motion para wag munang mag-issue ng arrest warrant, pero maghanda kayo na posibleng hindi i-grant yung motion nyo. Doon nagkamali si Marcoleta eh. Doon nagkamali. Akala ni Marcoleta, i-grant yung motion na i-defer muna ang issuance ng warrant of arrest. Hindi eh. Pagdating ni Marcoleta doon, nakabarong siya kasi a-attend siya sa session sa Senado eh. Ang plano niya, dumaan lang doon sa Sandigan para kunin yung desisyon. Ano yung desisyon? Inaasahan nila, i-grant yung motion, defer ang issuance of warrant. Di ba? Yan yun. Kaya maganda sila. Anyway, abangan natin. Bilog ang bula. Pwedeng i-grant ang motion ng mga abogado ni Sara, pwedeng i-deny. Malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mabigat to. Mabigat itong na to. Ang abangan natin dyan, pag nag-issue ng arrest warrant, arestuhin si Sara, pupusasan siya at kukunan siya ng mugshots. Ay, magandang makita yan. Magandang makita yan. Excited na ba kayo na makita na si Sara Duterte ay inaresto at kinuna ng mugshots? Di ba? Pero sa totoo lang, bailable naman ang kaso niya. Bailable naman yan. Hindi tulad ni Marcoleta na ang plunder, non-bailable. Kay Sara Duterte, great threat. Bailable yan. Kaya lang, sa ating mamamayang Pilipino na gustong-gusto na nating makita si Sara na maaresto at makulong dahil sa mga krimen niya sa bayan, ang makita lang siyang maaresto, mapusasan at mamagshots, okay na yan. Kahit sa totoo, makakapiyansa naman yan. Di ba? Mga kabunyo. Yan din ang iniiwasan ng kampo ni Sara. Ayaw nilang makita na si Sara ay maaresto, makuna ng mugshots. Totoo, makakapiyansa sila. Pero tingnan nyo naman, may picture na si Sara na nakapusas, arestado, at nakamugshots. Di ba? Yan yun, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ngayon, taranta na ang mga abogado ni Sara na mapigilan na huwag ma-issuehan ng arrest warrant.